Paano kung matuklasan mong may double life pala ang asawa mo? O, 'di ba? Asawa na agad. Paano kung matuklasan mo na yung asawa mo ay meron palang isang lihim? Lihim na para sa'yo nakakadiri. Lihim na para sa'yo nakakainsulto bilang isang lalaki. Ikaw ba tatanggapin mo yun? Mamahalin mo pa rin ba siya? Paninindigan mo ba ang inyong pagiging mag-asawa sa harap ng lihim na yon? Nako, grabe. Eto na naman ang mga lihim-lihim na yarn. So, alam ko naman na kayo'y excited na. And syempre, pa-intro lang muna tayo ngayon at pa-extra na may live video. On-cam video. Dahil bukas, meron na tayong video for tomorrow. O sure na yan. Di ko lang sure kung Friday meron. Basta bukas meron. So, eto na po ang ating tampok na kwento na alam ko naman na it will keep you at the edge of your chair. Ganun. Hindi ko alam kung ang Tagalog doon. Basta yun na yun. So, eto na. Ang inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Anong klaseng mga lihim ba ang kaya mong tanggapin? Paano kung ang lihim na ito ay makakaapekto sa inyong pagiging mag-asawa at sa pagsasama ng inyong pamilya? Tatanggapin mo ba ang mga lihim na to? O magiging dahilan ang mga lihim na iyong matutuklasan para tuluyang magbago ang inyong samahan at tuluyang masira ang inyong pagmamahalan? Ano ba ang pipiliin mo? Panindigan ang inyong mga pangako sa likod ng mga madidilim na lihim na iyong natuklasan? O panatilihin ang iyong dignidad at lumayo na ng tuluyan? Dear Mama Mia, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Dennis. Nasa 30 na po ang edad ko. Mama Mia, gaya ng karamihan sa mga millennials na kaedad ko, ay palagi rin po akong pagod. Lalong-lalo na pagdating sa aking trabaho. Isa po kasi akong blue-collar na worker. Yun bang trabaho na minimum lang ang sinasahod pero maximum naman ang pagod? Alam kong nakaka-relate kayo. Alam kong marami dyan sa inyo ang alam kong anong pakiramdam ng sinasabi ko. Alam mo ba ang trabaho ko kahit weekends ay may overtime, Mama Mia? Eto yata yung sinasabi nila na pangkaraniwang mamamayang Pilipino. Isa ako sa mga tipong inaabuso ang sarili para lang makaraos sa araw-araw. Kailangan ko kasi ang maliit na nakukuha kong overtime pay para may pandagdag ako sa araw-araw kong mga gastusin, pati na rin sa araw-araw na pangangailangan ng aking mga magulang. Nag-iisang anak lang kasi ako, Mama Mia. Kaya nung magkasakit ang pareho kong mga magulang, ay wala po akong ibang maaasahan kundi ang sarili ko lamang. Ako ang bumibili ng mga maintenance na gamot ng nanay at tatay ko. Pareho din pong walang trabaho noon ng nanay at tatay ko na permanente. Kaya wala rin silang pension. Meron silang maliit na nakukuha sa senior citizen pension nila pero napakaliit lang po na halaga noon. Kaya kailangan ko pa rin kumayod. Nasasanay na po ako na araw-araw, paulit-ulit lang po ang nangyayari sa buhay ko. Sa totoo lang, Mama Mia, wala na nga akong pangarap sa sarili kong buhay. Kasi ang lagi ko na lang iniisip dati, makaraos lang ako, mabili ko lang ang pang-araw-araw na kailangan ng pamilya ko ay ayos na ako.
Para akong zombie kung tutuusin. Naglalakad nga, pumupunta nga sa trabaho, sumasahod nga, pero parang wala namang buhay. Pero ayos lang yon. Hindi na ako nagrereklamo dahil sanay naman na ako. Ngunit isang hapon, hindi ko akalain na magbabago ang lahat sa buhay ko. Habang pauwi ako na dumadaan sa maliit na kalsada na malapit lang sa opisina, ay may natagpuan at nakilala akong babaeng hindi ko malilimutan. Hawak-hawak niya noon ang isang kit. Hindi ko alam kung anong nakalagay doon sa loob. Pero malaki ang kit na yon. Nakatayo rin siya sa gilid ng maliit na sidewalk. Bahagyang natutupi ang buhok niya sa kanyang mukha. Pero Mama Mia, ewan ko. Sa hindi ko malamang dahilan ay tila ba may isang puwersang humihila sa akin palapit sa kanya. Hindi naman ito siguro ang kanyang kagandahan. Oo, maganda siya, pero hindi naman yung klase ng ganda na sobrang maaakit ka. Mama Mia, parang may kung ano sa kanyang mga mata. Ewan ko, pero parang pareho kami. Parehong pagod, pero pareho ring may kwentong gustong ibahagi. Sa isang iglap, naramdaman ko na parang hinuhuli niya ako papasok sa isang mundong hindi ko pa kilala. Hi, bakit ka napatigil sa paglalakad mo? At ang tagal mo nang nakatingin sa akin. Mahina niyang sabi. Pero kahit mahina yon ay dinig na dinig yon ng dalawa kong tenga. At tila ba may lambing na dala ang boses niya sa dibdib ko. Sorry, hindi ko sinasadya. Parang pamilyar ka lang kasi. Sagot ko at palusot ko kahit na iilang ako noon. Pero ramdam ko sa dibdib ko ang kakaibang pag-ikot ng damdamin. Unang beses ko pong naramdaman yung sinasabi nilang may kuryenteng gumagapang sa aking katawan. Pwede bang nakisabay sa paglalakad sa'yo? Tanong niya habang nakangiti. Pumayag ako. Mama Mia, naglakad lang kami ng konti pero bigla naman kaming napatigil sa paglalakad. Hindi naman kami nag-usap ng matagal pero ramdam ko na may koneksyon na agad kaming dalawa na pangmatagalan. Yun bang klase ng koneksyon na parang matagal na kayong magkaibigan? Matagal nang konektado ang buhay ninyo sa isa't isa. Sa gabing yun, naisip ko siya. Sa bawat hakbang ko, papauwi nga ng bahay. Parang may musika na hatid ang kanyang presensya. At gusto kong malaman kung sino siya. Kinabukasan, nagdesisyon na kong mag-break at pumunta ako sa isang maliit na milk tea shop na malapit lang doon sa tinigilan niyang spa. Oo, Mama Mia, habang naglalakad kami kahapon ay nauna po siyang pumasok sa isang massage spa na yon. Nagulat nga ako nung makita ko siya doon. Nakaupo siya at nagbabasa ng libro sa isang mesa habang may hawak na tila tasang may lamang kape. Pumasok ako sa loob. Ikaw yung nakasama ko kahapon sa paglalakad, di ba? Oo, tama. Sabi ko. Ako nga pala si Lani. Ako naman si Dennis. Sabi ko rin noon sa kanya, Mama Mia, na medyo naiilang pa. Nag-usap kami ng ilang sandali tungkol sa buhay, sa trabaho at sa pangarap. Nagtanong pa nga siya, Mama Mia, kung magpapamasahe ba ako, pero sabi ko,
Hindi na muna siguro ngayon dahil babalik pa ako sa trabaho. Hindi ko maipaliwanag pero ramdam ko na bumabalik ang sigla sa bawat ngiti ko. Ang bawat salita niya, ang bawat tawa niya ay tila ba parang musika sa tenga ko. At Mama Mia, napakagandang pagbabago yun mula sa paulit-ulit na routine ng buhay ko. Bago kami maghiwalay dahil patapos na ang break ko, Mama Mia, ay kinuha ko na muna ang cellphone number niya. Sa isang sandali ay napansin ko na naging magkadapo ang mga kamay namin nang hindi sinasadya. Hindi rin naman niya inalis ang kamay ko sa pagkakadapo ng kamay niya. At doon pakiramdam ko, Mama Mia, ay may kakaibang init na nagsisimula na sa pagitan naming dalawa. Kinabukasan, dahil wala akong pasok, sinubukan kong magpamasahe sa spa na inirekomenda ng kaibigan ko. Hindi doon sa spa na pinapasukan niya kasi nakakahiya. Pero nagulat ako, Mama Mia, kasi pagpasok ko ay nandun siya at siya ang unang lumapit sa akin. "Uy, dito ka pala?" tanong niya. Oo eh. Kasi nilibre lang ako dito ng kaibigan ko." "Ikaw, bakit ka nandito? Akala ko ba dun ka sa kabilang spa?" Hindi. Kapag day off ko doon, sumasideline din ako dito." "Ganun ba? Ang sipag mo pala." Sagot ko ng naiilang. "Kinuha mo yung number ko pero hindi ka nag-text sa akin. Wala ka bang load?" Biro niya. Nahihiya lang kasi ako eh." "Bakit ka naman mahihiya? Binigay ko naman yung number ko sa'yo ng kusa, 'di ba?" "Wala lang, nahihiya lang talaga." "Magpapamasahe ka ba?" tanong niya. "Oo, nilibre kasi ako ng kaibigan ko. Pa-birthday niya raw sa akin. Birthday ko kasi nung nakaraang linggo eh." Palusot ko kahit na ang totoo ay hindi naman po ako nilibre ng kaibigan ko. Paano niya akong ililibre? Pareho lang naman kaming kapos sa buhay. Pero para makalusot, na sinabi kong dito ang nirekomenda ng kaibigan ko at dito ako nagpamasahe, imbis dun sa spa na una ko siyang nakita, ay yun ang ginawa kong dahilan, Mama Mia. Habang minamasahe niya ako, ramdam kong hindi lang ang galing niya sa katawan, kundi pati ang stress at pagod ko sa loob ay nahihimas at nahahaplos niya. Ang bawat haplos niya, Mama Mia, ay tila ba may kakaibang gaan. Parang may kwento, parang may pangunawa at pagmamahal na binibigay sa kaniyang mga kliyente. Hindi lang kasi basta relaxation ang naramdaman ko, kundi isang kakaibang kilig at init na nagmumula hindi lamang sa aking katawan, kundi maging sa aking puso. Simula noon, bawat linggo ay nagkakaroon na kami ng casual talks sa labas. Minsan nagkakasabay kaming lumabas ng trabaho. Minsan naman papasok pa lang siya at ako'y pauwi na at nagkikita lamang kami sa maliit na bakanting oras naming dalawa. Minsan sa milk tea shop na malapit lang doon sa Spanya at sa pinagtatrabahuan ko. Minsan habang naglalakad kami sa parke. Unti-unti naming na-explore ang bawat nakaraang kwento ng isa't isa. In fact, Mama Mia, unti-unti naming kinikilala ang isa't isa. "Lani, bakit ka nga pala nagtatrabaho sa spa? Parang napaka-intense ng trabaho na yun. Parang ang sakit-sakit sa kamay." Sabi ko. "Malaki ang kitaan dun sa spa. Tsaka kailangan ko ring mag-ipon para sa pamilya.
Pero bukod doon, gustong-gusto ko talagang nagmamasahe ng tao. Gustong-gusto kong nagbibigay ng kaginhawaan sa kanilang pakiramdam. Mahal ko ang ginagawa ko. At saka may mga tao din akong gustong tulungan kahit sa maliit na paraan ko lamang. Unti-unti, Mama Mia, ay nakikita ko na hindi lang pala simpleng ganda ang meron siya. Kung maganda ang panlabas niyang anyo, di hamak na mas maganda ang panloob niya o ang kaniyang kalooban. Napakabait niya. Mabait siyang ate at mabait rin siyang anak sa kaniyang mga magulang. Marunong din siyang magsakripisyo para sa mga taong mahal niya. At bihira na yun para sa henerasyon natin ngayon. Kasi kalimitan sa ating henerasyon, naririnig at nakikita ko na yung iba inuuna ang kanilang pansariling kapakanan. Inuuna ang self-love. Inuuna ang sarili bago ang iba. Pero siya hindi. At wala kang maririnig kahit konting reklamo sa ginagawa niya. At dahil doon ay unti-unti pong nahuhulog ang loob ko sa kanya. Hindi ko maipaliwanag pero ramdam ko na may espesyal na siyang lugar dito sa puso ko. Mama Mia, lumipas pa ang mga araw at naging close na magkaibigan nga kaming dalawa ni Lani. 3 buwan na kami noong magkakilala nang inalok niya ako ng isang special massage session. Nagulat pa nga ako. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun. Yun ba yung tinatawag nilang may happy ending? Hindi lang basta masahe. Parang bawat galaw niya ay may kakaibang pag-aaruga. May init na dala at may sensitivity. Sa'yo ko lang to i-offer kasi napakabait mo sa akin. Napakabuti mong kaibigan. Hindi ko alam kung paano ka susuklian sa mga kabutihan mo, sa pakikinig mo sa mga problema ko. Hindi ko to ginagawa sa iba. Sa'yo lang, Dennis. Ang bawat halik niya sa leeg at balikat, ang bawat dahan-dahang galaw ng mga kamay niya sa balat ko, ay nagbukas sa akin ng damdamin na matagal na palang hinahanap ng katawan ko, Mama Mia. Siguro hindi ko lang ramdam dati kasi nga busy ako sa paghahanap buhay. Busy ako at nakafocus ako sa pagpo-provide para sa mga magulang ko. Dennis, ramdam mo ba? Bulong niya habang hawak ng kamay niya ang likod ko. Oo, ramdam ko. Parang bawat paghipo niya ay nagdudulot ng kakaibang init at kilig sa loob ko. Hindi ito basta pisikal lang, Mama Mia. Bawat haplos ay para pong umaabot sa puso ko. Na para bang sinasabi niya sa kanyang mga haplos na pinapahalagahan niya ako. Na nag-aalala siya sa akin. Na gusto niyang mapalapit sa akin ng husto. At dahil doon, Mama Mia, nagsimula ang relasyon naming dalawa. Oo, alam ko po, hindi po pangkaraniwan ang simula ng aming relasyon. Kung yung iba, nagkakilala, nagligawan, naging sila, nagkahiyaan hanggang sa may nangyari na sa kama. Sa amin naman, iba po. Nagkakilala, minasahe, naging magkaibigan, minasahe with extra service, hanggang sa nagkaibigan. Sinisisi ko noon ang sarili ko kung bakit nabaliktad ang mga nangyari sa amin. Siguro dahil nga torpe ako. Siguro nga dahil mahiyain ako at hindi ako basta-basta
na nagsasabi ng nararamdaman ko lalo na sa isang babae. Kaya nasisi ko rin noon ang sarili ko kung bakit ganoon, Mama Mia. Pero kahit na baliktad ang pagsisimula ng aming relasyon ay ayos lang. Ang importante ay pareho kaming kontento at masaya. Isang araw, inaya ko siya na magpunta kami sa isang medyo may kalayuang beach resort. Mama Mia, ang beach resort na yon ay hindi naman po masyadong mahal. Kaya lang, malayo po talaga iyon sa Kabihasnan, kaya bibihira lang ang nagpupunta. Meron din itong mga close cottages na hindi rin naman kamahalan ng presyo. Again, kaibigan ko po ang nagrekomenda nito sa akin. Sinubukan ko lang naman ang swerte ko kung papayag siya. At nung sinabi ko na secluded nga yung area at malayo sa Kabihasnan, ay agad naman siyang pumayag. Sabi niya magdi-day off daw siya. Yun kasi ay amin pong 3rd month sari. Kaya ayun, nagpunta kami sa isang beach para sa napakaiksing weekend getaway. Noon ay mas lalo naming na-explore ang intimacy naming dalawa. Pinaranas niya sa akin ng pinaka-espesyal at pinaka-masarap niyang sensual massage sa ilalim ng buwan. Sa tahimik na hampas ng mga alon sa dagat. Mama Mia, dito kami magkasundong dalawa. Kahit pareho kaming medyo introvert, ay pareho naman pala ang gusto namin pagdating sa bagay na yon. Pareho kaming mahilig mag-explore. Pareho kaming mahilig mag-experiment. At dun sa mismong beach resort na yon, in-explore namin lahat ng pwede naming maisip na i-explore. Dennis, hindi ko akalain na ganito pala ang tunay na saya. Mahina niyang sabi habang nakayakap siya sa akin sa kama. Ang buwan ay nakikita namin sa bintana. Lani, mahal kita. At lahat ng ginagawa natin, sa'yo ko lang naranasan at sa'yo ko lang gustong maranasan. Bulong ko na humihigpit din ang yakap sa kanya. Mama Mia, hindi lang po relaxation ng katawan ko ang nabibigay ni Lani. Napapatahimik din niya ang magulo kong isip. In short, kung si Moira pa ang ating pagsasalitain, naging tahanan ko po ang piling ni Lani. Makalipas ang ilang buwan, ay naging natural na ang pagiging sobrang close namin sa isa't isa. Siyempre, dahil may relasyon na rin naman kami. Hindi lang sa spa, kundi pati sa labas. Araw-araw kaming nag-uusap tungkol sa iba't ibang mga bagay. Kalimitan ay tungkol sa pamilya, sa trabaho, pati na rin sa mga pangarap na dati akala ko ay wala na ako. Kala ko dati, hindi na ako marunong mangarap. Kala ko dati, hindi na importante sa akin yung mga pangarap na yan. Isa sa mga pinakapaborito kong bagay ay ang gabing magkasama kami sa kanyang tinutuluyang boarding house. Simple lang yun. Wala kasi noon ng mga ka-boardmates niya dahil umuwi ang mga ito sa kanilang probinsya. Long weekend kasi yun, Mama Mia. Kaya kaming dalawa lang sa loob ng kwartong yun. Walang distraction. Pinapakinggan namin ang musikang pinapatugtog niya sa maliit niyang speaker. Nagkukwentuhan kami at hindi namin pinipilit pero dahan-dahan, unti-unti ay nagiging intimate kami sa isa't isa.
Dennis, gusto ko lang malaman mo na hindi na lang ngayon ang trabaho o ang pera ang nagbibigay halaga at sigla sa buhay ko. Pati ikaw. Ikaw na ang isa sa pinakamagagandang dahilan kung bakit ako nagpapatuloy na magising sa araw-araw. Mahina niyang sabi habang nakaupo sa tabi ko, nakahawak ang kamay niya sa kamay ko. Ewan ko Mama Mia, pero ramdam ko ang sinseridad sa bawat salita niya. Dito nagsimula na hindi lamang pisikal na intimacy ang pinagsasaluhan namin, kundi maging ang aming mga malalalim na damdamin. Alam ko, ramdam ko na hindi lang basta salita ang binibitawan namin sa isa't isa. Ramdam kong pareho naming gusto at pareho naming tunay at totoo na nararamdaman ang bawat salitang sinasabi namin sa isa't isa. Hanggang sa dumating ang linggo. Nag-usap ulit kami na magpunta ulit sa beach resort kung saan kami unang nag-unwind. Para sa amin Mama Mia, isa na yung paraiso. Kahit mumurahin lang yon, kahit hindi naman puti ang buhangin tulad ng mga nakikita natin sa social media. Para sa amin ay napakaganda at napakaaliwalas ng lugar na yon. Para isa iyong escape sa stress ng trabaho at sa pressure ng buhay. Sa gabi habang nakaupo kami sa buhanginan at nakaharap sa dagat, dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ko. Ang hangin ay malamig, ngunit ang init sa pagitan namin ay hindi mamatay-matay. Dennis, mamahalin mo kaya ako sa kabila ng mga pinagdaanan at nakaraan kong hindi mo pa nalalaman? Matalinghaga niyang sabi. Parang tumigil lang mundo ko noon Mama Mia. Nag-iisip, nangangapa ang utak ko kung ano ba ang ibig niyang sabihin. Pero ang puso ko, kahit hindi ko pa tinatanong ay may sagot na agad. Kahit ano pa man ang mga nakaraan na sinasabi niya, wala na akong pakialam doon. Nakaraan na yun, 'di ba? Dapat hindi ko na yun iniisip. Dapat ang inuuna ko ay ang kasalukuyan naming dalawa. Kung ano man ang nakaraan mo, tanggap ko. Hindi mo na kailangang ipaliwanag sa akin kung hindi ka handa. Tanggap ko ang lahat ng yun. Pagkatapos noon ay hinalikan niya ako, inaya nang pumasok sa cottage at doon Mama Mia, minasahe na naman niya ulit ako. Lalo ko siyang minamahal sa bawat haplos na binibigay niya sa aking katawan. Libreng masahe, libreng pagmamahal. Wala na yatang masasarap pa sa mundong ginagalawan ko sa mga panahon na yon. Mama Mia, pareho po kaming dalawa ni Lani na adventurous pagdating sa sexual intimacy. Pareho kaming maraming gustong maranasan. At pareho kaming open sa isa't isa na pag-usapan ang mga bagay na gusto naming maranasan sa aspetong sexual. Pero hindi lang yon. Hindi lang ganun ay aspeto umiikot ang aming mundo at aming relasyon. Nagiging mas malalim din ang relasyon at samahan naming dalawa. Sa araw-araw, natututo kaming sumuporta sa isa't isa. Halimbawa, kapag pagod ako sa trabaho, siya ay laging nandyan. Kapag wala siyang pasok, ay pinupuntahan niya ako sa aking tinutuluyan at siya rin naman ay nagpapapasok sa akin sa boarding house niya kapag walang ibang tao. Doon niya ako minamasahe. At bukod sa masahe, Mama Mia, lagi siyang nandyan para pakinggan ang bawat hinaing ko.
pakinggan ang mga problema ko, pakinggan ang lahat ng mga hindi ko masabi sa ibang tao. Kami ay nagiging team ng isa't isa. Hindi lamang romantically, kundi pati na sa emosyon, pati na rin sa praktikalidad. Ramdam ko, Mama Mia, ang partnership namin na bihira na sa mga magkakarelasyon ngayon. Hindi lang kami na-excite sa intimacy namin, kundi maging sa araw-araw naming pagsasama. Makalipas ang mahigit 1 taon ng aming relasyon ay ramdam kong handa na akong maging seryoso. Pinili ko ang isang simple lang naman at hapunan lang na pagpo-propose sa kanya gamit ang isang mumurahing silver na singsing. Habang nagkatinginan kaming dalawa sa mesa, ay dun ko na itinanong sa kanya ang tanong na kinakabahan na kong sabihin sa kanya. Lani, gusto mo ba akong maging asawa? Tanong ko na nanginginig pa sa kaba habang nilalabas ko ang simpleng singsing na nasa bulsa ko. Mama Mia, hindi ko in-expect noon na agad siyang papayag. Alam ko naman kasi na kalimitan sa mga babae gusto yung extravagant o yung kakaibang proposal. Sa amin kasi hindi na ako lumuhod Nasa fast food kaming dalawa noon. Gabi yun Marami pa ring tao. Simple lang ang pagtatanong ko sa kanya. Pero may luha sa kanyang mga mata at agad niya akong sinagot ng oo. Oong oo. Sabay tayo at yakap sa akin. Parang tumigil ang mundo ko noon, Mama Mia. Ramdam ko ang lahat ng kaligayahan na naipon sa aming taon ng pagkakakilala at pagiging magkarelasyon. Ramdam ko na kaya siguro wala akong ibang mga pangarap noon ay dahil ito lang ang pangarap ko. Nagdesisyon kaming magkaroon ng maliit at simpleng kasal lang sa probinsya ni Lani. Pero punong-puno ito ng pagmamahal. Punong-puno ng tawa at yakap ng aming mga pamilya at kaibigan. Ang araw ng kasal ay puno ng emosyon. Habang hawak ko ang kamay niya sa harap ng maliit na altar sa kapilya ng kanilang probinsya, ay ramdam ko na kahit anong pagsubok man ang dumating, handa kaming dalawa na harapin ito ng magkasama. Dennis, pangako mo bang hindi mo ako iiwanan? Tanong niya habang nakatingin sa akin na kumakain na noon ng mga bisita namin. Pangako, Lani, hinding-hindi. Sagot ko na noon ay naiiyak na rin. Dahil sa wakas, Mama Mia, sa wakas ay isa na kaming dalawa. Sa wakas, hindi na namin kailangang umuwi pa sa magkaibang bahay. Sa wakas, hindi na namin kailangan pang mag-antay ng oras para kami ay magkita, para kami ay magkasama. Hindi na kailangan yon dahil araw-araw, siya na ang mumulatan ko sa aking pagising. At siya na rin ang huling mukhang makikita ko bago pumikit ang aking mga mata sa gabi. Makalipas ang ilang buwan mula nung ikasal kami, Mama Mia, may napansin akong kakaiba sa mga ikinikilos ni Lani. Hindi ko alam kung nandun na yun dati at ngayon ko lang napansin o ngayon lang ito nagpakita. Minsan, Mama Mia, kapag nagre-ring ang cellphone niya, hindi siya agad sumasagot sa kanyang cellphone. Minsan, lumalayo pa siya sa akin. Minsan, kapag kumakain kami at nagre-ring yon, tinatanong ko siya kung sino yon. Sabi niya, sa trabaho lang daw. Bakit hindi mo sagutin? Mamaya na, kumakain pa nga tayo. Baka magtampo tong grasya. Sabi niya, sabay ngiti. Pero hindi ko maipaliwanag. Parang may nakikita akong kaba
sa kaniyang mga mata. Minsan, Mama Mia, nag-overtime na rin siya sa kaniyang trabaho. Sabi niya sa akin, meron daw kasi siyang extra client na laging nagpapamasahe 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Baka naman may gusto na sa'yo yung kliyente na yan, ha? Ano ka ba? Anong gusto? Pagod lang talaga siya at meron na siyang mga sakit-sakit sa likod. Alam mo na, tumatanda. Sabi niya. Hindi ko agad yon binigyan ng kakaibang kahulugan, Mama Mia. Minsan nga, kapag nakakauwi siya at gabing-gabi na, kapag nangangalabit ako, Mama Mia, ewan ko pero minsan nararamdaman ko na parang napipilitan na lang siyang pagbigyan ako sa kama. Minsan ay talagang sinasaway niya ako at sinasabi niyang pagod siya. Kung pwede, pagpahingahin ko na lang daw muna siya. Akala ko noon ay stress lang siya sa kanyang trabaho. Akala ko stress lang siya sa nangyayari sa buhay dahil 2 buwan lang makalipas ng aming kasal, inatake sa sakit sa puso ang kanyang tatay habang nasa palayan ito. Kaya hindi na ito nakakapagtrabaho ng maayos. Meron na ring mga maintenance na gamot na siya rin ang bumibili. Kaya naiintindihan ko rin, Mama Mia, kung bakit kinailangan niyang kumuha ng mga ekstrang kliyente sa trabaho. Kasi dumadagdag din sa gastusin niya ang gamot ng kanyang ama. Hindi ko naman siya masisisi. Hindi ko rin naman siya pinipigilan na akuin ang gamot na yon. Kasi maging ako, dahil nga mag-isa lang naman akong anak, ako pa rin naman ang nagpo-provide para sa pamilya ko. Para sa nanay at tatay ko kahit may asawa na ako noon, Mama Mia. Yun lang ang kinabubuti sa aming dalawa. Naiintindihan namin ang isa't isa sa bagay na yun. Mama Mia, ang akala ko'y stress. Unti-unti ay nakakaramdam ako na parang may tinatago siyang tensyon sa akin. Na parang may ginagawa o may nararamdaman siyang hindi niya sinasabi. Isang araw, aksidenteng narinig ko ang buong kwento. Mama Mia, eto ay nagmula sa isang bagong kasamahan ko sa trabaho. Ang sabi niya, meron daw spa na malapit lang sa pinagtatrabahuan namin na nagbibigay ng extra service. Hindi naman ako nagduda nung una kasi marami namang spa na malapit lang sa aming pinagtatrabahuan. Sentro kasi yun, Mama Mia. Kaya maraming magkakaparehong mga negosyo. Pero habang tumatagal ang kanilang usapan ay napantig ang tenga ko nung marinig ko ang pangalan ng spa na tinutukoy niya. Yun ay walang iba kundi ang spa na pinapasukan ng aking asawang si Lani. Mama Mia, tinanong ko na si Lani tungkol sa bagay na yun dati. Sabi niya, choice daw ng mga masahista kung mag-extra service. Kaya inisip ko na lang na baka yung nasaktuhan ng bago kong kasamahan ay yung nag-extra service. Kasi sabi nga ni Lani, choice daw ng bawat masahista na magbigay ng extra service lalo na sa kanilang mga lalaking kliyente. Hanggang sa nagulat ako. Kasi dinescribe nung bago kong kasamahan ang babaeng nakaserbisyo sa kanya. Grabe pare, ang galing. Mahaba yung buhok. Na itim tapos may bangs. Tapos alam mo, napaka-sexy ng katawan. Tapos makinis at makipot ang kanyang mga labi. Kilala ko at nakikita ko ang lahat ng kasamahan ni Lani, Mama Mia. Kaya alam ko,
Alam ko na walang ibang tinutukoy yung bago kong kasamahan sa trabaho kundi si Lani. Pare, tumigil ka na, sabi ko. Pare, bakit? Wala naman akong ginagawang masama. Migil ka na, magtrabaho na tayo. Arte mo, para ka namang supervisor. Nagpang-abot nga kami ng bago kong kasamahan na yon, Mama Mia. Nagkasuntukan kaming dalawa. Napatawag pa kami sa HR. Pero dahil first offense ko yun, ay nasanction din yung bago kong kasamahan. Siya ang naisip nilang gumawa ng hindi maganda kaya ako na-trigger. Kasi sa tagal ko naman sa trabaho, never naman akong nagkaroon ng kaaway. Pag-uwi ko ng bahay, Mama Mia, hindi ko maipaliwanag ang inabot kong emosyon. Selos, kirot, pagtataka at galit. Lahat yun naramdaman ko ng sabay-sabay. Paikot-ikot ako sa maliit naming sala. Gusto kong puntahan na si Lani. Gusto ko siyang hilahin mula sa spa palabas. Pero ayokong mapahiya siya. Kaya nag-antay ako. 2 oras na lang naman ay makakauwi na siya ayon sa text niya sa akin. Mama Mia, yun yata ang pinakamatagal na 2 oras ng buhay ko. Hanggang sa napagod na lang ako sa kaikot-ikot ng paglalakad sa maliit naming sala. Nung dumating si Lani, ay hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Agad ko nang kinumpronta siya. Agad ko nang tinanong sa kanya kung may katotohanan ba ang narinig ko. Lani, sabi mo, ako lang ang pinaparamdaman mo ng ganon. Ako lang ang bukod tanging binibigyan mo ng extra service. Sa tingin mo ba, Dennis, madaling aminin ang bagay na yon? Dati nagkakagusto pa lang ako sa iyo eh, kaya hindi ko maamin yon. Pero habang tumatagal, nung minamahal na kita, hindi ko na rin kaya palang aminin ang lahat dahil sa takot kong baka mawala ka dahil doon. Baka ayawan mo ko. Baka iwan mo ko. Pero Lani, bakit mo kailangang gawin ang bagay na yun? Nanginginig na ang kamay ko nun, Mama Mia. Nanginginig na rin ang labi ko. Bakit, Dennis? Kung hindi ko gagawin yun, sa tingin mo ba masusuportahan natin ang ating mga pamilya? Sa tingin mo ba mabubuhay tayo? Makakabayad tayo ng renta nitong bahay, ng kuryente at tubig? Hindi. Pasensya ka na, Dennis, pero yung kinikita mo, kulang pa nga sa mga magulang mo. At yung kinikita ko rin, kulang pa rin sa pamilya ko. Tapos eto tayo. Bumubuo ng sarili nating pamilya. Bakit ka pumayag na magpakasal sa akin kung mahihirapan ka lang pala? Naiiyak ko ng pagtanong. Kasi mahal kita, Dennis. Ayokong tanggihan ka dahil baka makahanap ka ng iba. Kaya pumayag ako kahit alam kong walang magiging kasiguraduhan ang future nating dalawa. Sabi ko, malaki naman ang tips ko eh. Pero katawan mo ang kapalit. Katawan ko lang, Dennis. Pero hindi naman ang puso ko. Kung katawan ko ang magiging kapalit para maging maayos ang pamilya natin, para masuportahan natin ang bawat pamilya natin, sige, handa akong magsakripisyo. Umiiyak na siya noon. Hindi ko na rin kinaya ang kaniyang mga sinasabi, kaya umalis na muna ako ng bahay para magpalamig, Mama Mia. Bumalik din naman ako. Pero hindi ko na maiwasang may magbago sa relasyon naming dalawa ng asawa ko pagkatapos noon, Mama Mia. Hindi ko maiwasang maging seloso. Kahit alam ko
At sinabi naman niya sa akin na ginagawa niya lang ito para sa pamilya namin. Mamma Mia, ang puso ko ay nadudurog sa libo-libong peraso sa bawat pagkakataon na umaalis siya ng bahay para pumasok sa trabaho. Sa bawat pagkakataon na magkasama kami tapos may tatawag sa kanya at tatayo siya at lalayo sa akin. Nadudurog ako dahil alam ko, Mamma Mia, alam ko na ang kausap niya ay yung mga kliyente niyang nasiyahan sa kaniyang serbisyo. At sa bawat kwento-kwentuhan ng mga kasamahan ko tungkol sa mga extra service ng spang na pupuntahan nila, pakiramdam ko sila ni lahat ang tinutukoy nila. Nakakahiyaman po sa sarili ko, pero ramdam ko rin yung pressure sa akin. Kulang na kulang nga ang sahod ko para sa pangangailangan ng pamilya namin, para sa pangangailangan ng mga magulang ko. Kung tutusin, yung sahod ko dun lang napupunta sa pangkain, pati na rin sa gamot ng nanay at tatay. Nahihiya ako dahil parang sila ni nga ang bumubuhay sa pamilya namin. Parang siya nga ang nagpapakain sa akin. At hindi ko kayang pigilang isumpa ang sarili ko dahil pinapakain ako ng asawa ko sa perang nakukuha niya kapalit ang kanyang dignidad at katawan. Pero Mamma Mia, hindi ko talaga mapigilang magselos pa rin. Pagkatapos kong malaman ng katotohanan, 1 linggo matapos ang matindi naming komprontasyon, ay nagdesisyon kaming mag-usap ulit na mag-asawa. Umupo kami sa 2 upuan na nasa maliit naming sala. Nahimik ang paligid. Gabing-gabi na noon, Mamma Mia, inantay ko pa talaga si Lani dahil nag-overtime na naman siya sa kanyang trabaho. Pinili naming mag-usap sa pagkakataon na yon, kung kailan tahimik na ang lahat, na para bang sumasalamin sa lungkot na nararamdaman ko. Lani, hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang lahat ng mga nalaman ko. Bulong ko noon habang hawak-hawak ko ang ulo ko. Naiintindihan kita, Dennis. At maiintindihan ko kung magbago ka. Maiintindihan ko kung lalayo ka, kung iiwanan mo ko. Pero sana maintindihan mo rin na kailangan ko lang suportahan ang pamilya ko, ang pamilya natin. Wala akong ibang paraan na alam. Nakikita ng malaki-laki. Alam mo namang wala akong pinasok o tinapos na kurso, 'di ba? Alam mong graduate lang ako ng high school. Eto nga ang pagmamasahe ko, ni hindi ko nga ito pinag-aralan sa formal na paaralan. Natutunan ko lang to. Buti nga't may tumanggap sa akin. Sagot niya habang umiiyak na noon, Mamma Mia. Tahimik kaming nagkatinginan. Ramdam ko ang bigat ng aming nararamdaman. Ngunit alam ko rin, Mamma Mia, alam ko rin na totoo at tapat ang mga sinabi sa akin ng asawa ko. Alam ko naman na hindi siya masamang babae. Alam ko naman na kung may pagpipilian siya, hindi naman ang bagay na yon ang kaniyang pagkakakitaan. Wala naman sigurong babae ang gugustuhin na ganon ang magiging hanap buhay, hindi ba? Ginagawa niya lang ang lahat para mabuhay ang kaniyang pamilya. Alam mo, Dennis,
Maniwala ka man sa hindi, pero mahal na mahal kita. Bulong niya. Huminga ako ng malalim. Dahan-dahan ko siyang nilapitan at niyakap. Mahal din kita, Lani. Pero kailangan nating magtulungan. Hindi ako papayag na ikaw lang ang magpasan ng lahat. Hindi mo kailangang maglihim sa akin. Kailangan kong malaman ang totoo mula mismo sa iyo at hindi sa bibig ng ibang tao. Nito, Mama Mia, ay tila nag-umpisa ang panibagong kabanata ng relasyon naming dalawa. Hindi ko aakalain na aabot kami sa ganito. Nag-usap kami. Napagkasunduan namin na magkaroon ng bukas na komunikasyon. Na maging teammate ang isa't isa. Napagdesisyonan naming magplano para kung hindi man madali, balang araw ay magkaroon kami ng financial stability para hindi na niya kailangan pang mag-extra service sa spa. Para hindi na niya kailangan pang ibenta ang sarili niya para sa pera. Pagkatapos ng ilang linggo ng sabay naming pagsusumikap na maayos ang relasyon namin, ay nagkaroon kami ng pagkakataon na i-explore ang intimacy naming dalawa. Oo, Mama Mia, halos umabot din ang 2 buwan na walang nangyayari sa amin. Hindi ko alam kung dahil ba sa akin o dahil ba pinipigilan din namin na magkaroon ng koneksyon dalawa. Habang nagluluto kami ng dinner ay naglaro siya ng flower sa mukha ko at tumawa siya ng malakas. Dennis, ang tagal mo na akong hindi kinikis. Sabi niya sabay lapit sa akin at halik sa mga labi ko. Hindi lang yun basta halik, Mama Mia. Ramdam ko ang koneksyon naming dalawa. Halos lahat ng senses ko ay naging alerto nung mga panahon na yun. Yung init ng katawan ko, yung amoy ng pagkaing niluluto naming dalawa, yung tunog ng tawa niya, at yung haplos at hawak niya sa katawan ko habang naglalaro kaming dalawa. Sa gabi, habang nakahiga kami sa kama, lahat ng mga pinapantasya namin ay ginagawa naming dalawa, Mama Mia. Hindi kami nagmamadali. Lahat merong pahintulot sa bawat isa. Bawat kilos namin, bawat hakbang namin ay punong-puno ng pagtitiwala at ng mutual respect. Natuto kaming mag-express ng aming mga gusto, ng aming mga pinagpapantasyahan, pati na rin ng aming mga limitasyon, na siyang lalo pang nagpalalim ng aming pagmamahalan. Nangako din sa akin noon si Lani, Mama Mia, na hindi na niya gagawin ang pagbibigay ng extra service. Kahit pa ang kapalit noon ay mawalan siya ng iilang mga suking kliyente. Dennis, gusto kong maramdaman na mahal mo ako sa lahat ng paraan. Bulong niya. Mahal kita, Lani. Sa kabila ng nakaraan mo, sa kabila ng mga nagawa mo, lagi kitang papahalagahan. Hindi lang ang katawan mo, kundi pati ang puso mo. Sagot ko habang humihigpit ang yakap. Gaya nga ng sabi ko sa inyo, Mama Mia, tinigil na ni Lani ang kaniyang pagbibigay ng extra service. Which means, kumonti na rin ng kumonti ang kaniyang mga kliyente. Naging mahirap para sa amin ng lahat. Pero magkahawak kamay naming sinalubong ang mga pagsubok. Kumuha ako ng iba pang trabaho. Meron po akong kaibigan na merong pedicab.
Kaya umi-extra ako sa pagdadrive. Hanggang sa may isang kaibigan ulit akong nakapagsabi na huminto raw yung driver niya ng jeep sa pamamasada sa gabi dahil nagkasakit ito. Kaya ako din ang namamasada noon at iniwan ko na yung pamamasada ng pedicab. Hindi malaki ang kita, pero nakakatulong na rin. Si Lani din naman, kahit nagmamasahe pa siya, nagluluto din siya ng mga kakanin na itinitinda niya dun sa spa, maging sa mga malalapit na mga establishment kung saan ay meron siyang kaibigan at kakilala. Naglalagay siya ng mga paninda doon. Consignment kung baga. Pumapayag din naman ng mga ito. Merong iba, Mama Mia, na nagdududa sa pagbabagong buhay ni Lani. May ibang nagsasabi na hanggang 2 buwan, hanggang 3 buwan lang daw yon. At kapag nahirapan na ng husto ay babalik naman daw ito sa dati. Pero pinatunayan naming dalawa ni Lani na kahit mahirap, kahit nakakapagod, handa naming suungin ang lahat, mas sigurado lang na maayos ang aming pagsasama, pati na rin ang aming hanap buhay. Hindi nagbago ang buhay namin sa mga practical na challenges. Ang sahod ko, tulad ng dati, ay kulang pa rin sa lahat ng pangangailangan ng pamilya ko at ng mga magulang ko. Kahit meron na kaming mga ekstrang kita, ay mahirap pa rin, Mama Mia. Kaya nagplano kaming mag-budget. Kaming dalawa, linggo-linggo nagbe-brainstorm kung anong kakainin namin, kung anong lulutuin namin na nakakatipid kami at the same time ay maganda sa katawan. Puro gulay kami noon, Mama Mia. Nag-ipon kami, naghanap ng iba pang mga source of income para hindi na niya kailangan pa talagang bumalik doon sa pagbibigay ng extra service. Sa bawat araw, ramdam ko ang partnership naming dalawang mag-asawa. Ako ang nagtsatsaga sa trabaho at pamamasada. Siya naman, bukod sa pagmamasahe pa rin ng maayos na, nag-aalaga ng bahay, pati na rin pagtitinda ng mga kakanin at kung ano-ano. Mama Mia, nagkaroon din kami ng hindi pagkakaunawaan, lalo na dun sa mga kapatid ni Lani. Yung tipong tinatanong nila kung bakit lumiliit daw ang binibigay ni Lani. Sabi naman ni Lani sa kanila, malalaki na kayo, kailangan nyo nang magtrabaho. Kahit nag-aaral pa kayo, pwede naman kayong magtrabaho. Magsumikap kayo para sa sarili ninyo dahil may pamilya na ako. Ang tanging masusuportahan ko na lang ngayon ay ang gamot ni Papa. Yung pangangailangan ninyo sa araw-araw, pagsumikapan nyo na. Mahirap yun para kay Lani. Gabi-gabi nga siyang umiiyak noon, Mama Mia. Pero hindi naman namin tinigil agad o dire-diretso. Minsan ay nagbibigay din naman kami ng mga groceries, lalo na para sa mama at papa ni Lani. Mahirap, Mama Mia. Pero magkahawak kamay kaming nangako sa isa't isa na kakayanin namin ang lahat basta't kami ay laging magkasama. Sa paglipas ng mga buwan, unti-unti ay naibalik ni Lani ang tiwala ko sa kanya. Mas nagiging open kami sa isa't isa. Hindi lamang sa aming mga pangangailangang sexual, kundi pati na rin sa aming mga pangarap at pati na rin sa mga paghihirap na hinaharap namin sa bawat araw. Lani, salamat ha. Hindi lang sa pagmamahal kundi pati na rin sa mga sakripisyo mo. Bulong ko habang yakap ko siya. Mahal kita, Dennis. At salamat din sa muli mong pagtanggap sa akin. Pangako ko sa'yo, susuportahan kita sa abot ng makakaya ko. Sagot niya at ngumingiti. Mama Mia, hindi man perpekto ang buhay namin ni Lani, pero pinagsusumikapan naman namin na wag mawala ang intimacy sa pagitan naming dalawa.
Kahit mahirap, kahit nakakapagod, lagi pa rin kaming nandyan para sa isa't isa. Lagi naming sinisigurado na hindi nawawala o hindi nauubos ng aming mga trabaho ang aming oras. Kahit simpleng pagkain lang sa street foods o sa mga fast food chain, ay ginagawa namin linggo-linggo para mapanatili ang aming pagsasama. Sa ngayon po ay naka full-time na si Lani sa paggawa ng mga kakanin, pati na rin ng mga ulam na nakalagay na sa supot. Kasi hindi na niya kaya pang magmasahe. Kasi ngayon, Mama Mia, ay 5 buwan na po siyang buntis sa panganay naming anak. Masaya po ako sa buhay namin. Hindi madali. Marami pa ring mga pagsubok, pero alam ko, hanggat nagmamahalan kami ni Lani, hanggat hindi namin binibitawan ng isa't isa, lagi kaming magiging masaya at lagi kaming magtatagumpay kahit anong hirap pa man ang harapin namin sa buhay. Maraming salamat po at naway hindi po kayo naguluhan sa pagkakasulat namin nitong aming kwento. Medyo hindi kasi ako magaling sa pagkukwento. Si Lani nga ang tumulong sa akin, Mama Mia, dahil siya ang nag-udyok sa akin na ibahagi namin ang aming kwento sa inyong programa. Kada tanghali po, kapag wala na siyang ginagawa, ang nagiging libangan niya ay ang panonood at pakikinig sa programa mo. Maraming salamat ulit. Lubos na gumagalang, Dennis. Hala, oo, grabe naman, no? Sana all, 'di ba? Sana all nagmahalan, nagkaintindihan, nagkapatawaran. Ganun naman talaga ang tunay na pagiging mag-asawa eh. It's about accepting each other's flaws, accepting each other's shortcomings, ganun. Bakit ka nag-i-English? Anyways, congratulations sa inyo, Dennis and Lani. Ang gandang storya naman talaga ng inyong pinadala dito sa ating programa. Congrats. Naway masaya kayo hanggang sa pagtanda ninyong dalawa at naway lahat ng mga pagsubok na daratal o darating pa sa inyong mga buhay ay inyong makaharap ng magkasama at magkahawak kamay. Oo. Yun naman talaga ang matamis kapag meron kang kasama sa buhay. Pero kapag wala naman, ayos lang din naman, lalo na kung stress lang ang nabibigay ng makakasama mo. Ganun. Pero kung merong katulad ni Lani o katulad ni Dennis sa buhay mo na handang umunawa sa kung anumang sitwasyon na meron ka, and instead of talikuran, instead of layuan, andyan lagi para ikaw ay samahan. Napakaganda naman talaga nun. Anyways, congratulations sa inyong dalawa. And sa mga nanonood ngayon, sa mga nagustuhan ang kwentong ito, please do not hesitate to like and share this video. At huwag nyo rin kalimutan na i-share at syempre i-subscribe itong ating channel kung hindi ka pa subscriber. Yun ang gawin mo, subscribe please. And pagkatapos mag-subscribe, click the notification bell para lagi kang updated sa tuwing meron tayong bagong upload na inilalabas dito sa channel natin. And speaking of, bago tayo pumunta sa ating mga subscribers, hello muna ako sa ating mga members na laging nandyan, nakasuporta at nagmamahal sa atin. Maraming salamat sa inyo. Freaky, kay Mila Raduban, kay Gail Easy, kay Maureen Tugab, kay Maria Elena Abe, kay Dayan Martinez, Smack Dax, hello din kay Benson Boyser, kay Marlia Giana Shane, kay Kimras Girl, at kay Colleen Bueno. Maraming salamat sa inyong pagsuporta nitong ating channel. Hello rin ako sa ating mga suki na tagapakinig. Grabe naman itong ating mga commentators. Hello ako kay Ruby Ramos. Sabi niya, Happy Monday. O, nung Monday pa pala tong comment na to. Tsaka ako palang nabasa. Kay Lynn Galo, kung sa Bisaya pa gaba. O, karma daw. Kung sa Bisaya, gaba.
Hello sa'yo. Deserve mo yan, sender na niloko ka kasi kinuha mo rin naman siya sa paraan ng panloloko. Ang ano niya, kinumentan niyang storya ay nung Sabado, yung inagaw ko ang asawa niya. Ganon. Hi kay Ma'am Judith McGovern, sabi niya, age doesn't matter naman basta nagmamahalan silang dalawa. Tama ka dyan, Mama Mia. Mas maganda pa yung matanda kasi tapos na sila sa mga kalokohan. Bata nga, pero sakit naman sa ulo at babaero, mahalin niya at alagaan niya ang asawa niya. Busy pa ako, Mama Mia, at palagi talaga ako nakikinig. Kaya lang, pag nakabakasyon ako, ayaw ng asawa kong makinig. O, syempre, nakabakasyon ka eh, di ba? Anyways, maraming salamat sa inyo. And sa lahat ng nagko-comment, nako kung hindi pa po nababasa ang inyong comments, all you have to do is to drop down your mga opinions dyan sa baba at antayin baka sa susunod. Comment mo na naman ang ating mababasa dito sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kung meron po kayong sarili ninyong kwento na nais nyo pong i-share, all you have to do is to email that to us. Ayan po ang ating email address. Di pa rin naman nagbabago. mamamiacdo0317 @gmail.com. My name is Mama Mia. Hanggang sa susunod nating kwento. I love you all. Mwah! Bye-bye! Salamat sa suporta. Ingat!